po natin ang ating pagsamba sa umagang ito sa pamamagitan po ng awit ng pananalangin. Hayag po sa Diyos ang buhay natin siya. He was
sa akin sa Roma 5:6 to 11. Roma 5:6 to 11. Sundan niyo po ako habang ito ang binabasa. Sabi po dito, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni Numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayo mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga maging kaibigan niya. Tayo po'y sama-samang manalangin, pasiyasan natin ang ating mga sarili. Siya lamang ang maitaas. Aming Diyos, kami po ay muli nagpapasalamat sa buhay na aming taglay. Salamat sa pribilehiyo na makalapit at makasamba sa iyo. Salamat, aming Diyos, sa napakadakilang pag-ibig mo. Dahil sa pamamagitan noon, ibinigay mo ang iyong puso na anak. At yun lamang ang tanging dahilan kung bakit kami, Panginoon, ay may karapatang lumapit at sumamba sa iyo. Aming Diyos, minsan pa, kami po ay nagpapasalamat sa napakadakilang pag-ibig na yun at kinikilala namin, aming Diyos, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Hindi po, Panginoon, namin masukat, hindi namin kayang sabihin ang napakalaking biyaya na ibinigay mo sa amin. Ngayong umaga, gusto namin sabihin sa iyo, nandito po kami, nandito ang iyong mga anak, nandito ang buong iglesia upang wala kami ibang maitaas at masamba kundi ikaw lamang, o aming Diyos. Sinasamba ka namin, o aming Panginoong Hesus, ang aming Diyos at tagapagligtas. Salamat na ibinigay mo ang iyong sarili. Kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Linisin mo ang bawat isa kung may mga bagay na makakahadlang upang kami ay lumapit sa iyo. Masamba ka sa Espiritu at sa katotohanan. Aming Diyos, ang pagsambang ito ay maging handog na masamyo sa iyong harapan. Dahil nakikita mo ang laman ng aming mga puso ay dahil kami ay totoong nagmamahal sa iyo. Dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin. Aming Diyos, ay ito po namin itinataas ang magdadala ng iyong mensahe. Ikaw po ang magpuso sa Kanya o banal na Espiritu upang ang lahat ng Kanya sasabihin ay nagmula lamang sa iyo. Sa iyo din po namin ibinababa ang aming mga sarili. Puspusin mo kami o banal na Espiritu upang masamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. At ang lahat ng aming gagawin ay maitaas ka namin at ito'y tanda ng aming pagsamba sa iyo. Ang lahat ng aming aawitin, ang lahat, Panginoon, ng aming isipin, sasabihin, nararamdaman ay mga bagay na totoong nagpapakita ng aming tunay na pagsamba sa iyo. Sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan at ang lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo namin itinataas at wala ng iba. Sa pangalan mo, o aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa ating Diyos. May kagalakan po ba sa ating mga puso sa umagang ito para sa ating Panginoon? Isa pong pinakamalakas na palakpak sa ating dakilang Diyos. Nang isinan po ang ating Panginoon Jesus, nagkaroon po ng napakalaking kagalakan sa buong mundo. At isa po tayo sa mga nagagalak na yun, kaya po tayo umawit ng buong kagalakan sa ating Panginoon.
Magandang umaga po.
Mukhang marami tayong kasamang kaluluwa ngayong umaga, no? Kaya minsan kakabiruan pagka yung gusto natin maligtas yung mga kaluluwa. Kaya pag linggo, kaluluwa rin kasama natin. Hindi ang buong katawan, no? Well, salamat po na makita kayong muli. Salamat sa Panginoon. Masayang makita na nakangiti kayo kahit na ang panahon natin ay sa akin ba yun? Sabi ng Ineftibay, mahirap ang ating kapanahunan. Hindi naman. Okay. Kayo ba'y Pasko na sa isip? O Agosto pa? Purihin ang Panginoon, anuman ang panahon, anuman ang kalagayan, ang mga anak ng Diyos ay pwedeng may handang papuri sa ating Panginoon. Alam niyo ba na ang mga Pilipino ang may pinakamahabang season ng Kapaskuhan? Sa buong mundo, kasi marami rin ibang mga bansa yung nagdidiwang ng season na ito, bagamat hindi si Kristo yung kailangan focus sa pagdiriwang. Pero ang Pilipinas daw po ang mayroong pinakamahaba. Dahil ang totoo, nagsisimula tayo ng September. Pagdating na Setyembre, ang mga tugtog ay carols na, mga pamaskong mga awit. At nagsisimula na silang magbatian. At pagkatapos ito po ay inaalalayan hanggang paigting ng paigting yung mga pagdiriwang. At pagdating ng December 25 ay doon natin ibinubuhos ang lahat. Lahat ng pagsasaya at lahat ng pag-astusan. Hindi lamang po mahaba ang ating kinagis ng pagdiriwang, kundi maluho kumpara sa iba. Kaya nga ang Pasko ay pwedeng sa karaniwang kaisipan ng tao ay panahong nagsasaya ang marami o ang iba'y maaaring naawa sa sarili nila kasi hindi nila maibigay sa kanilang sarili, lalo sa kanilang mga anak, yung mga bagay na karaniwang nakikita nilang tinatamasa ng ibang mga taong higit na may kaya kaysa kanila. So hindi lamang po mahaba ang ating pagdiriwang, ang ating pagdiriwang na tinatawag nila na Kapaskuhan ay maluho. Ang nakalulungkot mga kapatid, lalo na kung tayo Kristiyano, ay wala po tayong aral ng Biblia na talagang mahuhugot para tiyakin na iniutos sa atin o ginagawa o hinalimbawa ang pagdiriwang ng tinatawag nilang birthday ng ating Panginoong Hesus. Bagamat siyempre, pwede natin ikatwiran din na wala namang nagbabawal. Walang sinasabi ng Biblia na hindi pwede. Kaya dahil dito, mayroong gray area at hindi natin pwedeng hatulan ang gustong magdiwang at sa same way na mga hindi. Ang mahalaga lamang ay alam po natin, dapat ay alam nating lahat na ang unang araw ng pagdiriwang ng tinatawag na Pasko ay nangyari mga taong 336 CE o AD. Ibig sabihin, wala na yung mga apostol na nangaral, mahabang panahon na ang pangaral, ay hindi pa nila ito ginagawa. Wala pong record na nagdiwang ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Kanilang itinuro na ipagdiwang ang mga apostol. Hanggang sa namatay sila at hanggang sa 336 AD. Walang record na ginugunita ng mga unang mananampalataya. Kahit balik-balik rin natin ang bagong tipan na nagdiwang sila ng tinatawag na Kapaskuhan. Mula ng simula hanggang 300 taong mahigit ang lumipas, kung saan na-decree ni
Emperor Constantine na magandang ipagdiwang yung Pasko. Sa ibabaw ng lahat ng ito ay hindi dapat makalimutan ng mga mananampalataya na si Kristo ang tunay na dahilan ng pagdiriwang. At ang pagdiriwang na ito ay panglahat ng mga buwan. At hindi kundi Disyembre lamang. Ibig sabihin sa lahat ng araw ng 365 days na ibinigay sa kalendaryo natin ginagamit, yung ating Gregorian calendar, ay inaasahan na ang pinakamataas na parangal ang ating ibibigay sa ating Panginoong Jesucristo at hindi kung December 25 lamang o longer than that. Ang totoo po, si Kristo ay beyond time. Kaya yung tunay na Kristo ay walang kapanganakan, wala siyang birthday. Ang may birthday ay yung nagkatawang tao, yung sa pagiging tao. He is not bound by time. Hindi na ikukulong ng panahon, ng oras ang ating Panginoong Jesus dahil sa Diyos. Kaya naman ang totoong pagdiriwang na patungkol sa Kanya ay hindi rin natin maaaring ikulong sa isang season lamang. Ngayon, huwag pong isipin ng mga kapatid na ako'y tumutuligsa sa mga bigay todo ang pagdiriwang ng Pasko, pag December 25. Gayunman, aminin ko sa inyo na matagal nang nagbago ang aking pananaw patungkol sa paraan ng pagdiriwang ng Pasko, lalo na pagdating sa magastos na paggunita sa inaakalang petsa ng kapanganakan ng tagapagligtas. Lalong hindi po ako nag-iisip ni magsabi na baguhin natin ang araw ng pagdiriwang. Kung halimbawa December 25 ay celebration ng mga Romano sa kanilang unconquerable sun god. Pwede bang ilipat natin ang halimbawa ay October? Hindi po ako naggumawa kahit ng gano'n kasi imposible po yun. Hindi natin pwedeng basta baguhin ang ganitong kalakaran. At hindi rin natin pwedeng baguhin basta yung Paskong kinagisna ng ating kasalukuyang mundo. At tingin ko hindi natin yun kailangan gawin. Hindi rin po ako tumututol sa paghahanda. Pero kung kayo ay kapatiran, ay huwag naman sana yung kagaya ng iba na uutangin pa yung inihahanda natin para lamang tayo'y makapagsaya. Pero pagkatapos ay baka iiyak tayo. Para lamang po sa akin na hindi tama, napilitin natin yung magkaroon ng mga bagong damit, bagong sapatos, kung ano-ano mga bagay, masarap na pagkain sa hapag. Kung ang ating gagastusin dito, pera ay kailangan natin para sa ibang bagay, lalo na kung may mga utang tayong dapat bayaran. Hindi para sa mga mananampalataya. Siyempre, kayo pa rin ang pipili noon. Ano po? Maaari naman tayo bumili ng bagong damit o ibang kailangan sa ibang panahon. Na hindi kailangang isiksik mo. Baka magalit yung mga kabataan sa akin, ba't ganyan ngayon si Pastor, Killjoy? Hindi. Siguro magagaan na ng bulsa ng inyong mga nanay ngayon. Hindi sila papawisan, hindi sila magugulo ang isip, baka magtampong anak pagka hindi nabigyan. No? Kasi yun ang isang problema. Dahil nakikita nila yung mga bata sa ibang mga pamilya, may mga bago, gusto nila makibago. Dahil kahit na lumuluhan na ng dugo ang kanilang mga magulang para lang sila may taguyod. Lalo na sa panahon ito na napakamahal kahit ang pag-aaral. No? Sa isang banda, mabuti rin po ang maghanda ng marami-rami kung kaya ng inyong bulsa. Ano? At anyayahan nyo yung mga hindi kaya, lalo na yung kapatiran, para mas ma-solidify natin yung pagtuturo ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang talagang ibig kong sabihin ay,
pwede niyong gamitin ang okasyon na ito para mag-anyaya ng mga kaibigan niyo. Kaya talaga naman dadalaw sila sa inyo. Kasi ang Pasko ay yun ang panahon na malayang bumisita sa lahat ng bahay, ayaw man sa mukha mo o hindi. Ano? Kasi yun ay panahon na dapat tinatanggap ang lahat ng tao. So kung meron kang konting handa, marahil yun ay panahon na pwede mong i-divert ang mga sitwasyon para maipahayag kung bakit tayo ay naghahanda. Kasi ang problema po, naiisip ng iba, kahit Kristiyano o yung mga ibang paniniwala, nakikompromiso tayo. Pero sa tingin ko, pwede natin gamitin ito bilang medium ng paghahayag ng Ebanghelyo kung magagawa natin ng tama. Sa ating pong pagsamba at pagdiriwang ukol sa ating Panginoong Hesus ngayong umaga, gusto kong i-focus ang pag-aaral natin sa bagay na dahilan para purihin natin ang Panginoon. Kagaya ng pakibaba nga. Okay, simulan natin. Hindi, baba pa. Sa pasimula pa. I mean, from the beginning. Kaya, napasin niyo dalawa yung title natin. Alin ba talaga ang inaasahan ng Diyos sa atin? Ang pasalamatan ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo, ay pag sinabi natin ito yung nagkatawang tawa, no? O i-celebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Siyempre po, ang gusto kong talakayin ay yung ang ganitong mga panahon ay panahon ng pagpasalamat natin sa ating Panginoon. I personally do not celebrate the birth of Jesus kasi una nga, wala naman talagang utos o kaya ay halimbawa na ito ay kanilang pinagdiwang. Ito ay naging dahilan para magkaroon tayo ng maraming mga doktrina na iniwan natin, unwittingly iniwan natin. Halimbawa, saan ang galing doktrina ng Santo Niño? Bakit yung bata ay nagkaroon ng special na kapangyarihan? Yun ay dahil simula sa pagsamba doon sa bata. Samantalang alam natin, bilang tao, ay kailangan lang siyang isilang. But anyway, ibang topic po yan. Now, ang bagay na akin pong ilalahad sa iyo ngayong umaga ay ang mga dahilan ng kanyang pagparito. No, bilang tao na naging buhay at katauhan ng mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun po yung keyword natin. Yung pagparito niya ay ipinarito niya. He came for the purpose na bigyan tayo ng buhay at ng katauhang kailangan natin bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ang totoo po, alam niyo na yung sasabihin ko ngayong umaga. O baka mayroong ilang hindi nakakaalam, pero halos sa lahat, maring alam na ninyo. At kung nakakaligtaan, ay maaring ipapaalala lamang sa atin ngayong umaga. So, ang layunin ito ng ating Panginoong Jesucristo o ng Diyos Ama, nang isugo ang bugtong na anak, na binabanggit ko, ang magiging sentro ng atin pong pag-uusap o ng ating pag-uusap sa inyo ngayong umaga. At unang-una dyan, yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesus, yung love. Kahanga-hanga po na yung tinatawag na divine redemption ay hiwalay na hiwalay o distinguish na distinguish sa ibang mga pangyayari sa tala ng Biblia. Highlighted na highlighted dito. At katunayan itong pag-ibig ng Diyos ang pinakasikat na katangian ng Diyos na niyayakap ng mga tao. Bakit po kaya? Kasi ang totoo, walang taong hindi nauuhaw sa pag-ibig. At maaaring kahit kayo na nakatingin sa akin ngayong umaga, ay may mga kinauuhawan
sa pag-ibig. Maaring nakukulangan kayo sa pag-ibig ng mga anak, pag-ibig ng magulang, pag-ibig ng asawa, pag-ibig, respeto ng ibang mga tao. O kaya yun ang pagpapahalaga. Kaya napakahalaga ng pangungusap na ito, ng katangiang ito, na gusto ng Diyos sa kanyang pagkakatawang tao ay lubos nating maintindihan at madaman natin. Halimbawa, ang ating famous na talatang alam na alam ay yung John 3:16. At ang sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Tingnan po ninyo ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay. At ang kanyang ibinigay ay yung kanyang kaisa-isang anak. Ang pag-ibig ng Diyos ay mayroong layunin para hindi mapahamak yung kanyang minamahal at para sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung kanyang pag-ibig na ipinakita sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus ay pag-ibig na mayroong layunin na mahango tayo mula sa pagkapahamak at madala tayo sa katatayuang nakalulugod sa Diyos, doon sa objective ng Diyos sa atin. Mula sa sitwasyon na mapapahamak tayo, napapahamak na nga at tuloy pang mahatulan patungo sa buhay na kasama ng Diyos. Ganyan yung pag-ibig ng Panginoon. And then sa Romans 5:8 na binasa ni Sir kanina, sabi, "But God demonstrates," ipinapakita, iminumodelo sa atin, ang kanyang, His own love for us in this, while we were still sinners, nang tayo makasalanan pa, Christ died for us. Napaka-striking nito kasi hindi siya namatay nang mabuti na tayo. Dahil dito hindi tayo naging napakabuti mga tao kahit naging mananampalatayan na tayo. Para mapagtanin nyo, tanungin nyo lahat ng kapitbahay nyo kung magsasabi ng totoo, kung mabuting-mabuti ang tingin nila sa inyo. Palagi may ilan sa kalam sabi, maraming kapintasan niyan kung malaya lang silang magsalita. But anyway, ang Pilipino ay masyadong polite, kaya lahat ng mabuti ang maririnig natin. So nang makasalanan pa tayo, namatay siya para sa atin. Hindi lang mabuti na tayo. Ganun yung pag-ibig ng Diyos kasi siya ay pag-ibig na humahango sa pagkapahamak. Higit po sa lahat, makita natin sa unang 1:4-19. Diyan din po. Hindi, wala pa. Pakibaba. At pakitaas. Pakitaas. Yan, diyan pa tayo. Wala na. Okay, dito na lang sa akin. Hindi ko na pala nailagay. Sabi diyan, sa 1 John 4:19, "We love because He first loved us." At dito, sana madama natin, makita rin yung unang puntos na gusto kong madama natin higit sa lahat ngayong kapanahonan ito. Na sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang pagnanais na maramdaman natin yung pagmamahal niya, ang kanyang pinakamalaking ina-accomplish ay ang bigyan tayo ng kapasidad na magmahal sa Kanya at sa mga taong nilikha ng Diyos. Kaya nga yung love, ito yung greatest gift na ibinigay ng Diyos sa iyo, sa akin, na dati wala sa akin. Dahil sa pag-ibig na ito na nalikha sa iyo, ng iyong nakilala ang Panginoong Jesucristo, kaya nakadarama tayo ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa.
at ng paghahangad ng mabuti at makapagpapaunlad ng kanilang buhay espiritual at pisikal. Hindi po normal sa tao yon. Ang tao laging pakabig. Ang mahalaga sa akin ang akin. Pero na ikay naging mananampalataya, naging mahalaga sa iyo ang buhay ng ibang tao. Yun ay kaloob ng Diyos. Kung paano ayaw ng Diyos na ang sino man ay mapapahamak, yung kanyang kaluluwa ay mapapahamak, ay ganun din ang nararamdaman ng mga taong tunay na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit nagagawa nating ibahagi yung mabuting balita. Kung bakit nagagawa mo na iwanan sandali ang pamilya mo, minsan ang mga anak mo, bilinan mo lang ng maayos, kasi pupuntahan mo ang kapitbahay at gusto mong ibahagi ang mabuting balita. Hindi yun out of duty na parang iglesia ay matutuwa sa iyo o lumaki ang iglesia, ang simbahan, ang iglesia. Kundi likha ito kapag totoo ng pag-ibig na ito na ipinadama ng Diyos na it conquered your being. Ano? Nahawa ka ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nagagawa natin yan. Kahit minsan natatakot tayo na overcome natin yung takot. O kaya nahihiya. O sa isang extreme naman, nawawalan tayo ng pasensya kasi ang kulit-kulit, ang sama-sama talagang buhay. Isa kahit binabastos, yung mga nangaral pa rin sila, it is because of that love. And that is the greatest gift. Sa mga tatay na huling naging mananampalataya, na minsan na hindi natin lang nabigat na yung mga asawa natin sa atin dahil sa ating mga pag-uugali. Yung kapasidad na magtiis ng ugali natin, o vice versa, depende kung sinong nauna. Yung pag-ibig na yon ay bunga nitong pag-ibig na ito, the love of God na itinatanim sa iyo at naging kapasidad mo sa buhay dahil ikaw ay nanampalataya. So nakakapagpagod kayo. Dati ang kuri-kuripot natin, nakakapagkaloob tayo sa gawain ngayon na hindi tayo nangihinayang sa ating binibigay. It is because of the love of God. At hindi po yun natural sa atin. It is a gift from God. Imagine yung dati, ang lahat na kaya mong kuhanin pera ay gusto mo yung sa iyo. Pero kahit walang pumipilit sa iyo, walang tumututok sa iyo, yung iyong type na gagawa mong ibigay, it is because God's love penetrated your deep. Pinasok, anong tago? Napagtagumpayan ka ng pag-ibig ng Diyos. At ito'y nararanasan. So sana kayo na nakatingin sa akin ngayon, daman-daman niyo yung pag-ibig ng Panginoon. Dahil napakalinaw po yung walang tao makapagsasabing umiibig sa Diyos kung hindi siya nagmamahal sa kanyang kapatid. Kung kayo'y mananampalataya at may kaaway pa kayo, may kinagagalitan pa kayo, may hate pa kayo, delikado po yun kasi ang sabi ng salita ng Diyos, ang nagsasabing umiibig sa Diyos ngunit namumuhay sa kanyang kapatid ay sinungaling. Pakisabi sa katabi, sana hindi ikaw. Ano? Kasi yung po'y dalawang klase ng karakter na hindi magkakasundo. You love God and you hate your brother. Kahit pa yung masama ang ginagawa sa iyo, kahit pa yung nagnanakaw ng itlog dun sa pugaran ninyo. Blessing pa rin ang mapupunan sa inyo kasi the love of God has penetrated your being. Kaya nagkakaroon ng transformation, ng pagbabago. Kung dati, pagka inalampasan ng salita, hagandang itak at mananaga, ngayon nagbago na, hindi na ganun. Gusto mo na siyang bigyan ng John 3:16, hindi na M16. Di ba? Pero, mahaba tayo umili ng inahan. Hindi lamang po yan. Ang endowment ng Diyos sa atin, nandyan din ang buhay. Ngayon, nandyan na tayo. Ano? Ang sabi po ng verse natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made.
Ngayon, tingnan po ninyo mabuti ito. Whether in Tagalog or in English. In Him was life, and that life was the light of all mankind. And tingnan mabuti, His life. Ano bang halaga na yung buhay ay nasa Diyos? At paano ito makakatawid sa atin? Ano dapat nating maintindihan? Pwede niyong isulat po sa Gawa 17:28, Acts 17:28. Ang sabi po doon ng nangangaral si Pablo sa taga-Corinto, sa Diyos na hindi nyo nakikilala, yung pinapakilala natin at makapangyarihan ng Diyos na ito. Dahil in Him we live and move and have our being. Yun yung God na yun. Ibig sabihin, kung wala ang Diyos, wala kang buhay. At yung buhay na iginagalaw mo, ikinikilos mo, ay galing sa Diyos. Sa Kanya galing yung ating dangal at pagkatao na walang ibang manilikha ng Diyos. Kahit pa ipagpalagay mo lang kasi malinaw naman ng Biblia na walang buhay na walang hanggan. Kasi sabi ng iba, wala nga eh. Pero yun lamang ang tao ay mayroong pagpahalaga sa dangal, pagpapahalaga sa pangalan, sa pagkatao. Yun ay pambihira kasi wala noon ang ibang nilikha ng Diyos. At ikaw kapatid ay meron no. Kaya lang meron tayong problema. Tayo ay nasakop ng kasalanan. Itong imahe na ito, na kahulugan ng buhay ay nasira. Hindi naman obliterated, andyan pa siya. Pero ang wika po sa it is tarnished. Para bang sirang-sira. Sirang-sira siya, pero andyan pa. Sirang-sira siya. Kaya hindi siya totally, itong buhay na ito gusto na Diyos, hindi totally nag-ooperate sa iyo. Kung hindi ka pamananampalataya. Yung tao na hiwalay pa sa Diyos ay puro ang mga bagay na mundo ang kanyang ginagawa, pero naroon yung buhay na yun. Kaya nga lang, ang sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 2, verse 1 and 2, siya ay patay sa kasalanan. He is dead. Ano ang sabi doon? As for you, you were dead in your transgression and sin, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. So mayroon pong Espiritu na gumagawa doon sa mga nasa pagsuway pa hanggang sa ngayon. Kaya mahirap silang basta akayin. Kaya mahirap silang basta makaunawa. Kasi may Espiritong gumagawa sa kanila because they are dead spiritually. Pero nandoon yung sense of being, yung kaloob ng Diyos. Kaya alam, hindi pa siya lubos na lumilitaw. Yun ang dahilan kung bakit tayo nananalangin ng dibdiban o nananalangin ng mahigpit para sa mga tao ating pinapahayagan ng salita ng Diyos. Kasi yung salita lang natin, walang kapangyarihan yun. Kailangan yung salita ng Diyos ang makakarating sa Kanya at maano niya ito yung salita ng Diyos para matalo yung nag-ahari sa Kanyang kaluluwa. Ito yung buhay. At ngayon na tayo nakakilala sa Panginoon, itong buhay na ito'y dumadali sa iyo, kapatid. Alam? Meron nga yung tamang pag-iisip. Yung buhay mo ay nawasto na. Kung mahalaga sa iyo ang integridad na nakaraang mga panahon, lalo ngayon, sapagkat kilala mo na kung sino ang nagbibigay sa iyo ng buhay. Mahalaga ito sa iyo. Kumikilos ka dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. At dahil ang buhay niya ay nag-ahari sa iyo. Pangtatlo, kailangan ang buhay ay lubos na magamit. Pero hindi pa lubos sapagkat nakakulong pa siya nang hindi pa tayo mananampalataya. Kaya yung pangtatlo, nakaloob ng Diyos ay yung liberty or freedom.
Tingnan natin po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po'y makikita natin sa Juan 1:16 at 17. Sabi niya, out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. Hindi mahirap intindihin, pero pagtyagaan po natin. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. Di mapapansin po na binabanggit dito yung kautusan ni Moises at pagkatapos ang biyaya at katotohanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nahati sa dalawa, ang batas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises at ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bago dumating ang Panginoong Hesukristo, ang naghahari ang batas na galing sa Diyos. We have to conform. At kailangan sundin mo ang utos na ito dahil gusto mong bigyan ng kaluguran ng Panginoon. Ang problema natin, habang sinusunod mo ang kautusan, lalo mong nakikitang nagkakasala ka sa Panginoon, sa Diyos, kasi walang taong nakakasunod sa nanglubusan, sa kautusan. Ang totoo mga kapatid, ang batas ay hindi nahahabag. Sa mga nagdadrive, pag nahuli kayo, hindi mahabag sa inyo ang batas kahit kayo makaawa sa traffic enforcer. Pagka ibinigay sa inyo, lampas kayo, ang traffic enforcer ang nagka-problema sa batas kasi hindi niya pinatupad ang batas. Pero yung law, as long na may magkakasala tayo, ang hinihingi niya, tumbasan mo ng kailangan itumbas yung kaparusahang hinihingi. Sa mga may negosyo, pag may violation kayo sa BIR, hindi yun napapatawad ng batas. Yun, para mawala ang ating panagutan, kailangan lang bayaran mo ang batas. Ganun lang. At ang problema ng tao ay lalo siyang naalipin ng kasalanan kasi wala siyang pambayad sa kasalanan. Nakukuha niyo po ako? Medyo malalim ito, pero ganito yung kalagayan natin. Kaya kailangan pa ang ating Panginoon Jesus kahit may kautusan na. Bakit? Kailangan mapatawad yung mga kasalanan natin. Kailangan mabayaran ng tamang kabayaran yung kasalanan natin. At yun ay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung law, ang batas ay dumating sa pamamagitan ng Moses, pero sabi ng Biblia, yung biyaya at kahabagan ng Diyos, ang katotohanan dumating sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang layunin? Tawid po tayo sa John chapter 8, 35-36. May binabanggit dito na slave. Sabi, now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the son sets you free, you will be free indeed. Pag pinalaya daw tayo ng anak, magiging tunay tayo malaya. Pero may sinasabi rin siya na yung alipin, walang bahagi sa sambahayan. O walang bahagi sa sambahayan ng Diyos. Ngunit yung anak ay bahagi ng sambahayan at kasama siya doon. Ano ibig sabihin? Para maranasan mo yung biyaya ng sambahayan, kailangan maging kabilang sa mga anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng kautusan, hindi ka mapapabilang doon, ngunit sa pamamagitan ng biyaya, nagdala ng ating Panginoong Hesukristo, may chance na tayong mapabilang sa sambahayan ng Diyos. So, hindi na binibilang ang mga pagkakasala ng mga napatawad tagaan ng biyaya, kundi ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi ibig sabihin na mabubuhay ka sa kasalanan, kundi mabubuhay ka para sa Diyos, sa biyaya ng Diyos. Diba? Kasi napapansin ninyo,
Nung hindi pa tayo mananampalataya, lahat na ng ating ginagawang paraan ay ginawa natin, o maaaring gawin para ginawa natin, para lang maiwasan natin yung mga pagkakasala. Pero habang umiiwas tayo, lalo tayong nahuhulog, lalo tayong nagkakasala. Pero nang tayo sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, hindi natin pinagsisikapang gawin yung mga hindi mo tatakutan yung mga bawal, pero nagtataka kang hindi mo ginagawa yung mga dati pinagbabawal. Kahit ang iniisip mo, gumagawa ka lang para sa Panginoon. Hindi na sa pagsunod sa batas. Alam niyo bakit? Kasi nandun na yung paggawa ng pag-ibig ng Diyos. At ito'y indicator na nagsimula ang kalayaan mo sa pagkakatali, sa parusa, sa kautusan, at naranasan mo na yung kalayaan ng pananampalataya. So yung tinatawag ko po ditong spiritual freedom ay nangahulugan din ng kalayaan sa hatol ng Diyos sa condemnation at sa pagkaalipin sa kasalanan. Tingnan natin po yung John chapter 5 verse 24. Sabi dito, "Very truly I tell you, whoever hears my word and believes in him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life." Sabi siya, sino raw nakikinig ng salita at nananampalataya sa nagsugo sa Ama? Ano sabi ni Jesus? May buhay na walang hanggan. At ano sabi pa? Hindi nahatulan, kundi lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Sa madaling sabi, ganito lang. Dati, sentensyado ka. Alam niyo ba yan? Bago mo nakilala ang Panginoong Jesucristo, bago ka sumuko sa ating Panginoong Jesucristo, sentensyado ka. At ang sentensya mo, kamatayan. Roma 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang iyong sentence. Hindi habang buhay. Death sentence. Ngunit ngayon, malaya ka na. At burado na ang kaso mo. Kung naintindihan natin, bigyan natin ng palakpak ang Panginoon. Alam niyo ba na si dating Pangulong Erap ay sentensyado? Pero nakakandidato siyang muli. Dahil nagkaroon siya ng absolute pardon. As if wala siyang naging paglabag sa batas. Higit pa sa roon, ang ginawa ng Panginoong Jesus nang siya'y pumarito bilang tao. Kaya nga lang, hindi siya nakulong bilang bata kapag pinag-uusapan ito, kundi buong ministeryo ng ating Panginoong Jesus hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya nga po, pag tayo nag-aalala itong banal na hapunan, hindi ang kapanganakan na pinapaalala sa atin, kundi ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli at ang kanyang pagbabalik. Never that we are appointed sa kanyang birth on the manger. Pero may kulang pa po. Hindi sapat na naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Hindi sapat na naranasan mo ang buhay ng Diyos. At hindi sapat na naranasan mo na yung freedom, yung liberty na tinatawag. Dahil sa isang sandali, maaring mawala ka muli. At hindi ganon ang plano ng Panginoon. Kailangan niya na bigyan ka ng sustaining grace para makaabot ka sa kanyang layunin sa iyong buhay. Kaya kailangan niyo yung pang-apat, yung light na ang synonym po pwedeng sabihin nating hope. Ito'y napakalaga o importanteng elemento ng ating buhay. Alam nyo, kapag nawala yung pag-asa, yung liwanag sa hinaharap, ang dali sumuko ng tao. Ilan na ang alam nyo nagpakamatay
Sabi nila, depressed. Pero ito nawala na siya ang liwanag. Wala siyang makita liwanag sa kanyang hinaharap. Wala na siyang makita pag-asa paano malulutas ang kanyang nararanasan. Kaya siya sumuko na. And any one of us, kahit sino sa atin pwede makaranas ng ganyang pangyayari sa buhay na sumuko. Pero mahalaga makita natin ngayong umaga mga kapatid na hindi yan kalooban ng Diyos at hindi niya plano na ang sino man sa kanyang mga anak ay darating doon sa pagsuko. Kailangan ng liwanag. Tingnan po ninyo, dito sa John 8:12, sabi ni Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Hindi susunod sa ating Panginoong Jesucristo, hindi lalakad sa dilim, sa kadiliman, kundi mayroong liwanag ng buhay. Ito po, sa katotohanan ito, nagsimulang mangaral ang ating Panginoong Jesus. Nang nabalitaan kasi niya na ipinapatay na ni Herodes si John the Baptist, umalis po siya sa Galilea. Pumunta siya sa Galilea, iniwan niya ang Nazareth. At nagsimula siyang mangaral sa mga gawing ito ng Sea of Galilee. At ito ang kanyang unang mensahe na kinote niya sa Isaiah chapter 9 verse 1 and 2. The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. So yung tao nakakita ng liwanag, yun ang dala ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito pwede niyong magamit kapag pinag-uusapan yung kailan ba talaga nagsimula ang iglesia. Kasi meron po mga nag-argue kahit mga evangelicals na ang iglesia nagsimula doon lamang sa Book of Acts. Kaya ang ipinangaral ng ating Panginoon Jesucristo, ang kautusan ni Moises sa kanilang teorya, at yun ay yung kingdom. Pero pagdating ng Book of Acts, sabi nila, yun ay yung church. But anyway, malinaw na ang pinapangaral ng Panginoong Jesucristo ay ang liwanag na dala ng mismong sarili niya bilang alay ng Panginoon. Ngayon ang ibig lang sabihin, dahil namatay si Jesucristo para sa iyo, you are afforded hope. Ano? Ibig sabihin na, ikaw ay binibigyan niya ng pag-asa. Gusto niyang mapuno ka ng pag-asa sa buhay mo dahil namatay siya para sa iyo. Gusto niyang makita mo itong mabuti. Dahil namatay si Jesus, may pag-asa ka. Kahit gaano karami yung problema mo. Kahit di mo alam kung alin ang uunahin. Kapag di mo na maintindihan kung saan ang daan, patungo, paano aayusin ang buhay. Kapag ang buhay natin para ka umiikot sa rotonda, alam nyo, pinakamahirap na karanasan ko sa Manila nung una ko bagong salta. Naligaw ako sa rotonda kasi ikot ng ikot, di ko alam kung saan lalabas. Kagaya nun sa Welcome, o kaya dun sa Quezon Memorial Circle na napakaraming lalabasan. Pwede kang umikot lang ng umikot na para kang hindi makakalabas. Hindi ako nagpapagrabe ng anumang bagay. Pero maaring meron sa atin na umiikot ang buhay sa ganitong paraan. Na hindi alam ng iba, pero ang bigat ng problema mo, na parang hindi mo alam saan ka lalasan, saan ka dadaan. Pero nananampalataya ka naman. Hindi mo mapagtama-tama ang mga bagay sa iyong buhay. Mga kapatid, itong pang-apat na mahalagang kaloob ng Kristong ating sinasamba ay mahalagang maintindihan natin. Kasi ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Na yung mga bagay na ating sinasampalatayanan patungkol sa Kanya. Yung mga bagay na hindi pa na nakikita, yung mangyayari talaga. Na kung paano pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya, ganun Kanya ingatan.
tumingin ka lamang sa Kanya at makikita ka ng liwanag. Di ko alam kung ano yung pinagdadaanan ngayon, lalo ngayong magpapasko. Kung ano ang mahirap, ano ang nakaka-discourage. Pero ang magandang balita ngayong umaga ay, kung talagang si Kristo yung Panginoon, mayroong pag-asa. Minsan ay nangihina tayo at nababagsak. Pero kagaya ng isang mangaral, ang sabi niya, kahit bumagsak ka, ang maganda, dahil ikaw ay mayroong liwanag ng landas na dinadaanan mo, mayroong kang hope. With Christ, there is always a new beginning. Palagi kang pwedeng magsimula. Nadapa ka kanina, o ngayon, kahapon. Hindi kailangan sumuko. Pwede kang magsimula muli. Kasi may pag-asa. Ganyan ang salita ng ating Panginoon. Ganyan biyayang dala ng ating Panginoong Kristo. Palagi kang pwedeng magsimula. At ang totoo, lagi tayo nagsisimula. Ilang daang beses na ba ako bumagsak? At kayo rin, ilang daming pagkakataong bumagsak na kayo. Hindi lang na iba, akala na iba, pagkalakas-lakas ninyo. Yung inyong mga sa leader, inyong mga pastor, akala nyo lalakas, malimit bumabagsak yan. Alam lang nila kung paano magsimulang muli. Minsan sa ating paglaban, napapaluhod tayo, nadadapa. Pero mahalaga, marunong kang tumayo at magsimulang lumakad muli. Dahil yan sa kaloob ng Diyos na pagtingin sa liwanag na taglay mo ngayon. Nung tayo wala pa kay Kristo, wala tayo niya. Kaya ang laban natin nung una, patay kung patay. No? Pero ngayon, ang laban natin ay ibinibigay natin sa Panginoon. Kung wala ito, hindi mo mapapanghawakan yung mga salitang ilagak mo sa Kanya lahat ng kabalisahan dahil pinagmamalasakit ka. Dahil minsan hindi mo madamang pinagmamalasakit ka ng Diyos kaagad. Pero ang totoo, nagmamalasakit nga siya. Dahil yan sa meron kang liwanag ng landas galing sa Panginoon. Sabi po sa 2 Korinto 1, 21 hanggang 22, sabi ni Pablo, ang Diyos ang nagpapatibay sa atin at sa ating pag-isa kay Kristo. Pinili niya tayo para maglingkod sa Kanya. Tinataka niya tayo bilang tanda na tayo'y nasa Kanya na. Ginawa niya ito sa pamagitan ng paglalagay ng Kanyang banal na Espiritu sa ating mga puso. And then, tingnan po niyo itong huling pangungusap. Ang banal na Espiritu ang nagsisilbing garantiya na matatanggap natin ang Kanyang mga ipinangako. That is the lie. That is the hope. Na nasa ating Panginoong Jesus, na pinagkaloob sa iyo na ikaw ay sumampalataya sa Kanya. So ngayon, ano yung 4 na bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos dahil naparito ang ating Panginoong Kristo sa kabuuan ng Kanyang ministeryo? Una, ang pag-ibig na pinamana sa iyo. At dahil sa pag-ibig na ito, ulitin ko, ikaw ay minamahal, ikaw ay valued. Natutuwa ako kahit sa ilang mga Kristiyano. Pagka yung nagpapapicture sila kahit sa mga politiko, papapicture sila kay Vice Gov EJ, tapos popost mo sa Facebook. Yung ba'y dahil guwapo at artista? Well, ang totoo, kaya ito ginagawa ng mga misis, at payag naman yung mga mister. Hindi ko natin yan. No? Kasi nagkaroon sila ng sense of value. Imagine, nakakamay ka ng Vice Gov, guwapo pa. They felt accepted. Tanggap sila. Kaya nga nagpa-picture nakangiti. No? Pero kapatid, more than politicians o artista, huwag mong kalimutang sa iyong kalagayan dati kung sino ka man.
niyakap ka ng Diyos. Inibig ka ng Panginoon. At binigyan ng value yung iyong buhay. Kahit na minsan sa tingin ng iba, makakilala mo parang kung sino ka lang. You are loved and valued. Ang value mo, hindi sa damit na susuotin mo kung Pasko. Hindi sa quality ng iyong alahas. Minsan nadadala tayo dyan. Minsan, bibiraan pa natin, kita mo kahit ukay, hindi naman halata. Ang ganda nga, akala nila imported. Kasi, ang ating value laro sa kapag imported, mataas yung pagkatao mo. Kapatid, hindi natin kailangan mag-fake, hindi natin kailangan madala ng mga material value kasi mataas na ang value mo. Pakisabi sa katabi, mataas na ang value mo. Mataas na ang value mo. Ano man ang isuot mo, ano mang ipagkaloob ng Diyos, you are loved. And because of that, you are a valued son or daughter of God. Ano man yung inyong pagsasaluhan, kung kayo may kaugaliang magsalo-salo paggabi ng Kapaskuhan. Hindi yun na sumusukat ng ating pagkatao at dapat nating hangarin at ikalungkot natin, kundi yung mismong pag-ibig ng Panginoon na kumalinga sa iyo. Yun ang ating value. Hindi lamang you are love, meron kang life. At ang isipin, God's life is working in you. Itong buhay ng Diyos gumagawa sa iyo. At hindi ko mapayag ang Diyos na hindi niya pinauunlad, hindi niya pinagpapala yung meron ng kanyang buhay. Kailanman nagsalita ang Diyos, ang buhay ay lumilitaw, nakikita natin. It manifests. Di ba ganun siya? Kasi sabi, magkaroon ng mga pananim, nagkaroon. That's life. Sa buhay mo, ganun din. Huwag ka lang maiinip. Hingin mo lang ang idea paano mabuhay sa Panginoon. You are free from condemnation. Wala na po kahatulan. Ngunit hindi lamang yun, hindi ko nasabi ka kanina, hindi lamang ligtas ka sa hatol, mayroong kapangyarihan mismo lamang kay Satanas. Para pawiin mo siya sa isip mo, alisan mo siya ng kapangyarihan sa ginagawa sa iyo. Bisang kahit sa karamdaman, pinapahintulot ng Diyos na alisan mo siya ng kuko laban sa iyo at sa pamilya mo. Hindi ibig sabihin mas malakas tayo sa Kanya. Mas malakas ang Diyos nating nasa ating kaysa Kanya. Malinaw ba? Pero ang ibig kong sabihin, yung kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa iyo kasi ikaw ay valued. Ikaw ay may buhay ng Diyos at ikaw ay pinalaya. Kaya hindi ka na dapat paalipin sa bisyo muli kahit sa mga ugali. Dati nga, kung sabi natin, kung noon tayo pag nagalit tayo ay masama kaagad ang pwedeng mangyari. Ngayon, malaya na tayo doon. Kasi, hindi ka lang anak ng Diyos. Ikaw ay malayang anak ng Diyos. At panghuli, you have life, you have hope. Ibig sabihin, God is lighting your way. Ang sarap po nung mabuhay sa liwanag, gaya ng maliwanag. Ang hirap lumakad kung gabi. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon, at talagang sumuko ka sa Kanya bilang iyong Panginoon tagapagligtas, ang buhay niya ay gumagawa sa iyo at siya magiging liwanag mo habang buhay. Hindi ka maliligaw. Huwag ka lang lalayo sa Kanya. Ito yung mga dakilang kaloob ng Diyos. At ngayong umaga, mayroon po tayong awit na awitin. Nagpapaalala sa atin, gano'n man kahirap yung ating lalakbayin, makatatawid ka. Itatawid ka ng Diyos sa iyong landasing tinatahan. Kahirapan, problema, sakit, iba pang bagay sa buhay, kayang-kaya kang itawid ng Diyos. Panghawakan mo lang ang salita niya sa iyo. Tayo po manalangin. Amang Banal, maraming salamat na kami binahiyaan mo ng pagkaunawa, na makilala, maunawaan ang iyong plano sa buhay namin. Ang dahilan kung bakit kailangan mong magkatawang tao at iparamo ang buhay mo para sa amin. Salamat po sa dami ng mga tao sa buong sanglibutan
ibinilang mo kami sa iyong mga minarapat pagpakilanlan. At binuksan mo naman ang aming mga mata para makilala ka namin at yakapin ka namin sa pamagitan ng pananampalataya. Salamat po, Amang Banal, sa pag-ibig. Salamat sa buhay. Salamat sa kalayaang espiritual at kapangyarihan din. At higit sa lahat, salamat sa liwanag na palagi mong ipinagkakaloob sa amin para hindi kami maligaw ng landas. Mula ngayon, hanggang kami humarap sa iyo sa iyong pagbabalik. Amen.